Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:12 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod. Ubisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod naton nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang, pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Sports Zone. Isa naman ka Martes para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Inyang inyo alagad kag anchorman, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong aga diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga aga, mga kabiyanan, istoryahan ta ining final medal tally sang bag-o lang gid natapos no nga palarong pambansa. Kamusta hunta ang kada region, sino ba lang nagpangibabaw kag ano ba lang no ang dapat i-improve pa sang Western Visayas. Kasi nakita naton top 5 ang Western Visayas. Usually dira na sa top 2, top 3 ang Western Visayas, pero subong do nagnaog bala. Ano ayan ang mga factors? So istoryahan tayo na karon. Mga kabiyanan, after 26 years, 27 years to be exact, nagsambuwa ang duwa sinika team sa NBA Finals. Kag makiligad ang 27 years, magasambuwa liwat ang New York Knicks kag San Antonio Spurs sa NBA Finals. Ka mag-umpisa sa Webes ini, no? Sino ba lang magapangibabaw? Istoryahan tayo na, no? Kung ano ba lang mga dapat ubrahon sa kada team. Considering ngati sila ang best of the best no sa tagsa ka conference matapos ngati madinalagon ang ining ilang campaign sa conference finals. Sa PBA naman, no? Sa 50th season sang PBA, ang mag-aengkwentro naman sa finals, ang Talk and Text, Tropang Texters, so kung Tropang Giga kontra Barangay Ginebra San Miguel. The last 3 years, way gid makatilaw sang daog ang Ginebra sa Talk and Text sa finals. Katatlo na ni sila mag-enkwentro for the last 3 years, pero wala gid makadaog ang Ginebra. At subong, may tsansa ang Ginebra nga maka-rest back sa Talk and Text. O galing ang import lain naman subong sa tatlo nila sambuwa siniara si Ronday Hollis Jefferson. Subong, bago naman ang ila import si Chris Macalo. Sa 6 minutos makaligat sa takna alas 10 sa aga.
sa nasiling na nato no ang mag-enkwentro sa PBA Finals ang Talk and Text Tropang Giga kontra sa Barangay Ginebra San Miguel kag ang coach siya sang Talk and Text nagasiling nga sila ang underdog kontra sa Barangay Ginebra San Miguel kag amo na ang hindi mapatihan. So no kay Chot Reyes ang ila head coach nga sila ang underdogs. So no, kay Chot Reyes, we're coming in as huge underdogs playing basically the Philippine national team. Nagampang kita against Gilas and the reigning GOAT of all imports in PBA in Justin Brownlee. So, ano niya do, saywar lang niya guro iya ni Chot ya. PNT goes to the finals matapos ngati gin daog nila no ang duwa nila ka playoff matches, playoff series kontra NLEX kag Meralco. 8 seed sila ha sa quarterfinals with a 6-6 win-loss record before magsulod sa playoffs. Napirdi nilang NLEX kag Meralco sa playoffs mga kabiyanan sa press conference kahapon. Inpaig ni Reyes nga ti sila ang defending champs given their do hindi mo man gid ni mahambal gid nga sila ang liyamado kay ti ang ilang daan nga campaign sa Elim 6-6 sila. Aling ti nag-amat-amat pick up ang hampang nila sang nakasulod na sila sa playoffs. Na ano no na balda tong ilang ako ang import una nga import si Ball Manute Ball kay ginbusla ni Chris Macalo. Pero kung si Chot ang maghambal lain niya ang lineup nila last season. Ite si Ron Day to yan no ang import sang time na to. Susubong si Chris Macalo na para sa iya gani defending champions lang sila sa pangalan. It so happened that ang ining parehong na tournament nga iti ila na dagan lain na niya nga serye subong. Apisar nga ti gina-claim niya nga underdog ano gid bala Coach Chot no. Nagapati siya nga ang TNT may ara gid ya pwede mahimo para nga ti madaog ang series. Provided nga maghampang lang sala sa insakto ti avoid ang mga turnovers nga ti isa gid sa rason nga ang ti maperdi ka. But ang iyaman lang objective ni Coach Chot nga ti dapat makahampang ang team sa mataas nga level, high level dapat ang performance. Kaya amulan ako noong paagi nga makakompete sila no sa Barangay Ginebra San Miguel. For Coach Tim ko naman, nagapati siyang ang ining team nga ni bisan nga 8 seed sila napananaw niya na niya nga makasulod sa gihapon sa finals ng Talk and Text. Kagti niya gani no gin discuss niya nga ti sang eliminations nagdaog sila non-bearing man ang game nga to. 8 seed ng Talk and Text. At that point, suno sa iya, matingala siya kung hindi makasulod sa finals ang Talk and Text. Ang TNT reached the finals for the 5th consecutive conference. Tinalutos nila, no? Ang duwa ka sister teams nila. Ang Ginebra naman, kinanglan gid nila sila gid ang may para sa ako na may extra motivation para magdaog iti katatlo na kamo na pirdi sa pila 2-3 ka tuig kitaan nyo sa finals
Di ko maperde ka, 4-0 gid. Pero ti subong may mga adjustments na ning kada team. So lang tawon tabi kung paano mag-rest back ang Hinebra sini kiti. Imagine pila ka conference nga way gid makadaog pero lang tawon ta kay ang talk and text hindi man basta-basta ang coach nila kag ang firepower nila ara gid. 22 minutos makaligat sa takna ang alas 10 sa aga. Mga kabayan, kadto kita sa bago lagi natapos no nga 2026 palarong pamansa. Kaya discuss natin sa inyo no ang pila ka mga updates ang official medal tally. Iti given na niya pirmi no. Nga panguna sa medal tally sa regular sports ang National Capital Region nga naghakot sang 91 ka gold, 71 ka silver, kag 71 ka bronze. Nagapangaduha ang Calabarzon nga may 55 ka gold, 50 ka silver, kag 60 ka bronze. Nagapangatlong Davao Region, 34 ka gold, 32 ka silver, 34 ka bronze. Ikaapat, ang Central Visayas may 32 gold, 30 silver, 44 ka bronze. Dikit actually ang third to fifth seed. Hasta sixth seed gani no. Ang Region 6, 31 ka gold baw. Isa lang gid ang abanse. 31 ka gold, 36 ka silver, kag 45 ka bronze. Iti amo ni no kun nakadaog tani bisan 5 lang or 4 lang gani no. Naka third seed pa kun tani ang Region 6. Pero para sa akon nakita ko gid nga dako man nga kadulaan ang pagsipak no sang Negros Island sa Western Visayas. Kiti may mga players from Negros Island region kiti nagahampang sa palarong pamansa. Kalabanan na arya. Kalabanan sa mga nagdalaog no sa National o Negros Island region nga Athletic Association meet halin sa Bacolod. So, dira mo makita nga kung naghambang bakuntani ang Bacolod sa Wivraa, nakong tsansa nga mas magapag-on pagid. Fortunately, nag-separate na ang NIR kag bisan gani sila no. Kundi kita magsala ang ilang ranking manubo man. Pero kumbaga nagaumpisa pa lang man ng NIR eh. Kagti ang upod nila sini ang Negros Oriental, bali Occidental kag Oriental kag Siquijor. Ang nakita ko gid sini dapat sige-sige ang tournament, sige-sige ang training, sige-sige ang exposure sa mga kabataan. Hindi pwedeng after palarong pambansa mauntat ang exposure sang mga kabataan kag ang suporta. Dapat ang nakita ako kuntani no sa mga LGUs, long term ang suporta nga ginabulig nyo sa mga athletes. Although programa ini sang DepEd, pero dako nga bagay kung may suporta ang LGU. For example, maalat ka dira pila ka milyon kada tuig. Para nga may plano ka bala nga kung summer, for example, sa summer, wala kasang wala kasang athletes nga nakasulod sa palarong pamansa. So amo nang himuon mo nga time nga mag-training ikaw i-identify mo. Ako lang man niya nga suggestion no. For example, ako LGU, identify ko mga athletes nga masiling mo bala may mga potential, for example, sa mga previous nga mga tournament anong nalabot niya, for example, ang sa chess, regional player tani siya. Okay, so tagaan ta na siya sang ample time nga mag-prepare. Basketball. Although ang basketball kinanglan mo ginadaya may sponsor ka nga dako kay nga damo ang player. Kay sige-sige ang mga tournament, so dapat may nagapundo pagid sina. I believe may private sector gid dapat nga nagabulig sina, hindi lang pwede nga LGU. Unlike sa chess, may gasto ka pero most of the time tournaments sina kada semana may mga tournaments nga ginakandak, join ng inyong mga kabataan. So dira punduhan mo. Tapos para naman sa mga up and coming mga athletes.
may ano ka dira, may training facility ka dira. Pisa ka lang sa mga masarangan mo syempre ng mga sports. 'Di ba? 'Di ba? Alangan man nga ano ka daya wala ka mo da swimming pool, amo na may sports complex man para mag-train pero i-identify mo ang mga sports di naga-excel ang banwa. Kag dira ka suporta, mapa team sport man ina or individual sport. Okay? Kay hindi pwede nga maguntat Kibalan mo may mga gakatabo nga subong nga tuig pag-o ng lineup nila. Okay? Subong nga tuig. One of the best nila. Pag-graduate sang mga masiling mo mga baskugan, why na sang may nagabulos? So, dapat samtang naga-focus ka sa mga star players mo or sa mga best of the best mga athletes, dapat may mga gina-train na nga amuning masunod. Maka-keep up sila or masustain nila ang gains sang inyo nga batwa. Grabe ang pundo sang Pasig mo. Isa sa mga LGU nga mabiliban naton. Pwede hindi basta-basta ang gina-invest nila sa sports. Mayor Stephen Palmares no kabay pa nga magdamo man ang damo pagid ang mga LGUs nga magsunod sa imo man nga full support ikaw sa mga ginahimo no sang mga kabataan sa patag sang hinampang. Pero may mga LGUs man kita no nga masiling naton supportive man. Isa na dira man ang mayor sang Miagao si Mayor Garin no bago lagi natapos ang second Mayor Richard S. Garin Invitational Chess Tournament. Kagin pasagupan sang more or less 140 players sa bilog nga Western Visayas. Hindi lang niya Iloilo ha. May mga nagpadulong man from Rojas City. May mga nagpadulong man from Aklan para lang maghampang sang chess. Can you imagine nga may mga kabataan nga halin sa iban nga region nagpadulong gid sa banwa sang Miagao para nga maghampang sang chess. So muna nga dapat may mga amo ni bala nga mga tournaments or competition nga intrahan ang mga kabataan. Kay kung sila-sila lang na gihapon ang magkiluntrahan ay dira, kamo-kamo lang sa gihapon, paano mo ma-expose ang hampang sang bata? Paano mag-level up ang hampang sang imo nga bata? Amo na nga ang iban nga mga kabataan kay kulang sila sa suporta. Sila na lang yang nagapaningwa. Sila ang nagakadto sa kundiin man da nga lugar, mangayaw, mangita sang hampang para nga mag-level up ang hampang nila. Hindi lang niya chess ang inistoryahan nato no, kundi iban pagid nga mga sports, billiards. Hakog-hakog man ang billiards kay ang tako mo da, mahal man na. Kagti hindi man all the time may mga tournaments ka nga pwede man mga join na. Kaya kung balan mo tong nadumduman sang aton mga tagpalamati bala na interview naton si Sir Ray Cabarles sang Sports Development Office sang provincial government nga area bisan ano pa katanda sang bata sa training pero pag abot sa aktual nagalain ang hampang amo na gani nga sige-sige dapat ang tournament or sige-sige ang kompetisyon. Kung puro lang training, tanda siya sa training, tanda siya sa practice. Pero pag abot sang actual game, nagalain ng iyang ang style of play niya, nagalain ang hampang niya. Paano na lang? So muna, ang best way para nga i-counter ang inang mga doubts sang bata, ang gakakulbaan siya, sige-sige diyang hampang. Kaya nag-build siya ng confidence sa mga ongoing na mga competitions. So muna, kay ari lang masiling ko ang mga bata nga nag-join sa palarong pamansa, di ba, ang first impression nyo, grabe na siya, pag-un. Pero, balikan nyo, ang dapat nga pamangkot sang mga naga-admire sa mga palarong pamansa athletes, pamangkoton nyo ano ang backstory nila sini. Ano ang ginhimo nila para malabot nilang palarong pamansa. Kag nagapati ako 100%, hindi basta-basta ang mga inagyan sa sining mga athletes kani. Kaya nga, umpisa ka sa district meet. Or bisang gani intramurals ng anay. Umpisa ka sa intramurals. After intramurals, district meet. After district meet, municipal meet.
After municipal meet, congressional meet. After sa congressional meet, integrated na sa Guimaras Provincial. Why niya sang integrated kiti why na sang wala na gali congressional, sorry, wala na congressional kiti isa man lang ka distrito. So congressional, integrated, regional, palarong pamansa. So pila ka school meet ang agyan mo. Amo na nga dapat kun ang bata may future, suportahan ta. Kapin pa kung may potensyal. Ang makita mo man na Makita mo man na sa bata. Ang willingness niya. Pero amo na kisa may aragid nga mga nga LGU or mga parents bala nakabangati kulang ang funding, kabay pabuligan ta sila. Hindi ka mo magduha-duha, magbulig sa mga kabataan nga nag-engage sa sports. Kay mga kabianan, kung ang ginbulig nyo na, malayo na ng malabutan sang bata. Atag kadabi, for example lang, suporta ka dira, ako ng drinks. Ako ng vitamins sang bata. Bla? Pasalamatan ni nasang bata. So, amo na dapat, sige-sige ang training. Kag dapat may plano ka bala. Sa subong nga tuig amo niyo. June, ma-start kita training or summer lang, no? Summer anay kita opening of classes ng June. Summer, April. April to June, start ka na training. Pag abot sa klase, may mga training pero na lang. Amat-amat bala. Ganit tawag sina ang ka na lang, ang amat-amat. Medyo lesson ang hindi kay kung kada adlaw ka ma-training, mula na i-manage mong time mo. Pero dapat may suporta sa gihapon. Hasta sa mag-umpisa ng mga school meet, expose pa gid. Hasta sa kaluyan, makalabot na sa mga higher meets. So muna sa mga nagdalaog, congratulations. Ang duwagid na kakapid, no? Ang Clark Twins ni Sir Daniel Clark, si Mika Claire, kag si Thea Grace. Mga mga grabe gid na grabe gid na ang kapisan sa training sa mga bata nga. Kagti syempre sa tournaments makita mo gid grabe gid yang pag-improve sa mga bata. Kagti nagwa gid ang resulta. Sila daog sila sa palarong pamansa. Gimbulos-bulusan lang nilang pilato ka kategory. Grabe. Understand maghampang ini sila sa Singapore sa national sa age group championship. So tingwaan ta nga mga kaupod sila diri, no? At least maka-share man sila sa nanging experience nila. Pero congratulations kid kanday Sir Daniel Clark, no? Kagang twins. Sa mga wala nagdalaog, okay lang. Amo gid na part na sang hampang, pero dapat mangin proud ka mo nga nakahampang ka mo sa palarong pamansa. Dapat mangin proud ka mo naging represent niyo ang Region 6. Kung wala ka mo nagdaog, kung may chance pa ka mo next year, bawi lang. Pero bilang athlete, balaan mo kung athlete ka, ginaano ka ang feeling mo lang ginatingala ka sa school mo. Kahit nabangod sang discipline, sang values nga na-learn mo, nga nagaserbi ikaw maayo nga ehemplo sa imong eskwelahan kag sa mga kabataan. So, subong after sang palarong pamansa, opening of classes naman. So, preparahan naman sang aton mga kabataan. 36 minutos, magaligid sa takna ng alas 10 sa aga, ang iban pagit nga mga balita. Patpato naton sa pagbalik sang programa Sports Zone. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dung na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuguong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, 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 alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo, Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito'y patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa dumi ng ilog, nagkakamatay ng mga isda, talangka at uso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila.
oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, kapi mo. Nay, anong oras na? Oras na makaahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. 48 minutos, magaligan sa taknang alas 10 sa aga, padayon ka mo nagapamati diri sa Gapon sa programa Sports Zone. Mga kabinan, after 12 years, magabalik sa NBA Finals ang San Antonio Spurs matapos ngayong lutos ang Oklahoma City Thunder sa best of 7 series nila no sa NBA Western Conference Finals. Kag ang big factor gid kung nga ang nakasulod sa finals ang San Antonio Spurs. Ang ano gid sinino, ang best gid sinino nga effort ara gid sa ilang captain no si si Victor Wembanyama. Kita mo man si Victor, ang height niya nga daan 7 ano ni siya 7'4", 7'5". Pero ang iyang shooting touch ala Stephen Curry kag ang dominance niya no. Kag syempre araman ng supporting cast sang NBA sang San Antonio Spurs no. Kati masiling naton nakabulig gid. Pero ang inexperience sa playoffs do di mo gid makita kay ang confidence bala sang team nga makasulod. Sanday Stephon Castle, ara man nila si De'Aaron Fox, Keldon Johnson, kag may veteran presence man sila no, the person of Harrison Barnes ngati nakakampiyon man sadto no sa Golden State Warriors. For OKC naman, ati may muon sila nga mga adjustment, the likes of Alex Caruso, Cason Wallace, si J-Dub, si Shai Gilgeous-Alexander. Dapat may mga himuon ni sila nga adjustment sa next season, pero damo ni sila draft picks na pwede gid magamit para nga magpabaskog sa ilang roster. Pero subong kasi manabantayan ng NBA Finals ang New York Knicks kontra San Antonio Spurs. Ang iban pagid ng mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Sports Zone. Pasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Rochel Jones Otahero sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtib-ong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan